Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1691. Habang ibinababa ang mga pinto ng tower, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin sa paligid, sinusubukang kolektahin ang kanyang mga gulong. Gayunpaman, ang madilim na kadiliman ay naging imposibleng makakita ng isang bagay. Tulad ng pagtataka ni Gerald kung ano ang susunod na gagawin, biglang lumitaw ang isang sinag ng ilaw mula sa tower. Sa kung gaano itong lalong maliwanag na nakakakuha, ang ningning ng ilaw ay nakapagpapaalala ng isang nagngangalit na bonfire. Anuman, hindi nagtagal bago ang isang lalaki na nagbigay ng puting damit ay lumabas mula sa ilaw. Nang makita iyon, sinenyasan si Gerald na tanungin. At ikaw? Ako ang Diyos ng Astral Traveler sa Laycomb Continent, at ang form na kasalukuyan mong nakikita ay ang pangwakas na diwa ng primordial na naiwan ko sa Heaven Tower. Pinatawag ako ng pagdating mo. Ipinaliwanag ang primordial na espiritu habang nakatingin kay Gerald. Ikaw ang Diyos ng Astral Traveler. At ano ang ibig mong sabihin na ang aking pagdating ay ipinatawag sa iyo? Tugon ni Gerald, natigilan sa biglaang pagbabalik ng pangyayari. Para sa isa, tiyak na hindi niya inaasahan ang taong nauna sa kanya na maging maalamat na sinaunang Diyos ng Astral Traveler. Napangisi nang marinig niya iyon, inilahad ng Diyos ng Astral Traveler ang kanyang kamay, bago kinunan ang kanyang mga daliri. At tulad nito, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng hindi mabilang na mga bituin. Habang malamang na ito ay isang ipinakita lamang na ilusyon, tunay na nadama na siya ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng kalawakan. Tila hindi pa tapos, ang Diyos ng Astral Traveler ay winigiway ang kanyang kamay. Inihayag ang isa pang eksena kay Gerald. Isang lubos na hindi nakakagulo. Ang kontinente ay nasira, kumpleto ang shambles. Sa hindi mabilang na mga buto na nakakalat sa mga lupain at ang langit ay pinahiran ng isang kumot ng madilim na ulap, naramdaman ni Gerald na tumakbo ang isang panginginig sa kanyang gulugod mula lamang sa pagtingin sa lahat ng iyon. Ano ang nangyari dito? Napaisip si Gerald sa sarili. Nagtataka ngayon sa kanyang pag-iisip, sinenyasan si Gerald na magtanong, ano, sa mundo ang nangyari dito, Diyos ng Astral Traveler, Kudlid. Ang pangalawa ay nagtapos ang kanyang katanungan, isang maririnig na weir, ang maririnig, na nagudyok kay Gerald na tingnan ang pinagmulan ng tunog, at inaasahang doon, ay ang bilang, 300. Nakataas ang isang bahagyang kilay, nagsimulang magtaka si Gerald, 300. Ano ang kahulugan nito? Ito ba ay isang lihim na code ng ilang uri? Kudlid. Matapos ang isang bahagyang pagpos, ang Diyos ng Astral Traveler pagkatapos ay sumagot. Ito, ang kapalaran ng mundo sa eksaktong 300 araw. Nang marinig iyon, tama ang gulat ni Gerald. Nanlaki ang mga mata at napuno ng paniniwala, tinanong ni Gerald, ano? Ang mundo ay bumagsak sa ganap na pagkawasak noon. Panipi, sa totoo lang, sa 300 araw, Masros, ang demonyong Diyos ay muling mabubuhay. Kasunod nito, tiyak na sakupin niya ang buong mundo. Kung pinapayagan siyang gawin iyon, hindi lamang ang Laycomb Continent ang mapupunta sa ilalim ng kanyang pamamahala, ngunit ibabahagi din ni Jaletra at ng iba pang mga kontinente ang kapalaran na iyon. Ipinaliwanag ang Diyos ng Astral Traveler sa isang solemn na tono. Kahit na naramdaman ni Gerald na ang pag-angkin ay medyo nakapagpapaalala ng ilang maalamat na engkanto, alam niya na ang Diyos ng Astral Traveler, ng lahat ng mga tao, ay hindi magsisinungaling sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan iyon na ang kapalaran ng mundo ay tunay na mukhang mabangis. Nakita ko, God of Astral Traveler, ipinapalagay kong ipinapakita mo sa akin ang lahat ng ito sa isang kadahilanan. Maaaring kaya kung pigilan ang lahat ng paghihirap na ito? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng Astral Tower ay tiyak na hindi ipinakita sa kanya ang lahat ng ito ng walang tamang kadahilanan. Maaari ba siyang maging isang hinulaan na tagapagligtas para sa bagong henerasyon? Tama ang iyong palagay. Ikaw lang ang may kapangyarihang labanan si Masros, at kung magtagumpay ka, tiyak na magiging tagapagligtas ka ng mundo. Sagot ng Diyos ng Astral Traveler habang binigyan niya si Gerald ng isang determinadong hitsura. Gulat na gulat sa biglaang paghahayag na ito, may isip lamang ni Gerald na
Ngunit bakit ako ang napiling maging tagapagligtas sa labas ng asol? Kabanata 1692. Nakapagtataka lang siya kung paano biglang nag-alala sa kanya ang kapalaran ng mundo. Panipi tuldok. O sige, ngunit, bakit ako? Tanong ni Gerald. Ito ay dahil mayroong umiiral na isang sinaunang kalooban na nakatago sa loob ng iyong katawan. Kung namamahala ka upang mabuo ng maayos ang kalooban na iyon, tiyak na makakalaban mo si Mas Ross. Sa pag-iisip na iyon, tunay na ikaw ang pangwakas na pag-asa ng mundo. Ipinaliwanag ang Diyos ng Astral Traveler sa isang pasyente na tono. Nakita ang kaugnayan ng kanyang mga salita, pagkatapos ay sumagot si Gerald, at paano ko bubuo ang kalooban na iyon? Narinig iyon, tinapos ng Diyos ng Astral Traveler ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pag-scroll ng isang uri upang maganap doon ilang sandali lamang pagkatapos. Matapos maabot ang scroll, napansin ni Gerald na mayroong isang puwang ng uri dito. Ito ay lubos na maliwanag na ang isang bagay na kailangang ilagay sa loob nito upang buksan ang scroll. Na mayroong Scroll of Stars. Upang may unlock ang mga lihim nito, kakailanganin mo munang makakuha ng isang item na kilala bilang scintillating gem. Habang masisisimula mo ang pagbuo ng kalooban sa iyong katawan pagkatapos mong buksan ang scroll, alamin na walang sinuman ang makakakuha o makahanap ng hiyas mula sa araw na ito ay umiral. Paliwanag ng Diyos ng Astral Traveler habang nakatingin kay Gerald na may seryosong titig. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin ng kaunti pa sa scroll bago itago ito sa loob ng kanyang singsing. Nang magawa iyon, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang harapin ang Diyos ng Astral Traveler bago magtanong. Sa tabi, ano nga ba ang pagsubok sa Heaven Tower? Dumating ako upang lumahok sa isang pagsubok, hindi. Sino ang nararamdaman ko ngayon na narito ako upang makatanggap ng isang misyon sa halip? Napaisip si Gerald sa sarili. Itinatag ko lamang ang mga pagsubok sa Heaven Tower bilang isang harapan. Ang aking layunin ay palaging naghihintay sa pagdating ng itinakdang individual, at sa wakas ay dumating ka na ngayon. Sa pag-iisip na iyon, natural na hindi mo kailangang dumaan sa pagsubok. Kung sa bagay, lahat ng pagsubok dito ay walang silbi para sa iyo. Ang oras ay may kakanyahan, kaya't ipapadala ko kaagad sa tuktok ng tower. Sagot ng Diyos ng Astral Traveler. Narinig iyon, nakataas lamang ng bahagyang kilay ni Gerald habang tinatali niya ang tore ng may matinding bilis. Makalipas ang segundo, biglang marinig ang isang taong mula sa labas na sumisigaw, "H. Hoy!" Tumingin sa itaas. Ang tuktok ng tore ay nagniningning. Panipi, napagtanto na ang sinabi ng tao ay totoo. Samiro at ang apat na mahusay na masters ay agad na nagpahayag ng labis na pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang ilaw, na nakikita ngayon ng lahat, ay magsisimulang magniningning lamang kapag may isang tao na nakarating sa tuktok ng tore. Sa pag-iisip na iyon, malamang na nagawa iyon ni Gerald. Paano hindi inaasahan? Mula pa nang may taguyod ang mga pagsubok daan-daang taon na ang nakalilipas, wala nang nagawang ganap na sukatin ang tore. Hanggang ngayon, paglipat pabalik kay Gerald, pagdating sa tuktok ng tower, sinalubong si Gerald nang makita ang isang tibak na naglalabas ng isang puting ilaw. Naglalakad palapit sa tibak, pinanood ni Gerald na agad itong nagsimulang manginig sa lugar. Sa isang katuturan, tila parang kumikilos ito sa paraan dahil sa ilang link na telepathic na mayroon ito kay Gerald. Bago siya makalapit, ang Diyos ng Astral Traveler ay muling lumitaw sa harap ni Gerald bago sabihin, "Iyan ang Astrabi Sword, at gagamitin ito bilang iyong espesyal na sandata mula ngayon." Sa tabi nito, ay isang libro na naglalaman ng lahat ng mga kasanayang maaari mong may sigawas sa pamamagitan ng espada. Inaasahan kong magagamit mo ito ng matalino at makabisado ang lahat ng mga kasanayan sa Astrabis. Kung gagawin mo ito, tiyak na mas lalakas ka. Panipi. Iyon ay hindi na kailangang sabihin, syempre, kaya tumango lang si Gerald bago magpatuloy sa paglalakad patungo sa espada. Ngayon bago ang tibak, narinig ni Gerald habang ang Diyos ng Astral Traveler ay sumigaw, "Iunat ang iyong kamay at hilahin ito." Sandali na natigilan sa kung paano biglang nag-utos ang Diyos ng Astral Traveler, mabilis na umiling mula dito si Gerald bago mahigpit na hinawakan ang hawak ng espada. Tanging agad na makaramdam ng kaunting sakit sa kanyang palad. Hindi alam ni Gerald,
Ang tibak ay nagdulot ng isang maliit na hiwa upang mabuo sa kanyang palad, na nagresulta sa isang solong patak ng kanyang dugo na nakakonekta sa tambak ng espada. Ang pangalawang nangyari, ang Astribis sword ay agad na naglabas ng isang ethereal ring. Paglabas ng hilt at pagkuha ng isang hakbang pabalik, Gerald pagkatapos ay pinapanood na ang tibak ay mabilis na nagsimulang flailing wildly. Ilang segundo lamang ang ginugol ng Astribis upang pigilan mula sa mga pagpipigil nito, at ang pangalawa ay napalaya ito, agad itong lumipad sa kamay ni Gerald. Agad na mahigpit na hawakan ang hawak ng espada, kaagad na nakaramdam si Gerald ng isang malakas na puwersa na umakyat sa kanyang bukid ng elixir of life mula sa kanyang palad. Ang pakiramdam na ito, malapit na siyang gumawa ng isang tagumpay. Kabanata 1693, nararamdaman ang napakalawak na lakas na nagpatuloy sa paglukso sa kanyang larangan ng elixir of life, mabilis na naupo sa sahig si Gerald at nagsimulang magmuni-muni. Sa kanyang mga mata na nakapikit na ngayon, aktibong tinangka ni Gerald na paamoy ng napakalawak na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkadismaya, hindi niya nagawa ito. Saglit na nakaramdam ng pagkabalisa, isang ideya ang biglang dumating kay Gerald habang iniisip niya, "Teka, wala ba akong maraming mga mansanas ng langit?" Mabilis na nakuha ang isa mula sa kanyang singsing na tinago, saka kinagat iyon ni Gerald. Ang pangalawang ginawa niya, ang kanyang buong katawan ay agad na nakaramdam ng cool at nagre-refresh. Tulad ng para sa pagtaas ng lakas mula sa mas maaga, hindi na ito malakas na pagpulso sa kanya. Sa madaling salita, matagumpay na nilabag ni Gerald ang pangsyam na kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Nasa wakas siya ngayon sa unang ranggo ng Avatar Realm. Sa kanyang katawan na ngayon ay napuno ng lakas, masasabi ni Gerald na siya ay sobra, mas malakas kaysa dati. Binabati kita para sa paglabag sa Avatar Realm, Gerald. Nagmamay-ari ka ngayon ng kapangyarihan na pumasok sa mode ng Diyos pagbabagong anyo. Isang estado kung saan pansamantalang lumalakas ka ng hindi makatao. Kahit na, magagamit mo lang ito kapag nakaharap sa matinding sitwasyon. Isaalang-alang ito bilang isang huling paraan upang manatiling buhay. Paliwanag ng Diyos ng Astral Traveler. Tulad ng sinabi ng Diyos ng Astral Traveler, ang Diyos pagbabago ay isang kasanayan na maaaring magamit ng mga mula sa Avatar Realm upang ipagtanggol ang kanilang sarili malapit sa kamatayan. Ang isang halimbawa ng aklat-aralin kung gaano kapaki-pakinabang ang kakayahang ito, ay sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos pagbabago upang biglang makakuha ng isang napakalaking lakas na inaasahan na iyon ang mga talahan na yan sa isang talo. Siyempre, may mga kalamangan at kahinaan sa lahat. Habang ang kapangyarihan ng pagbabago ng Diyos ay tiyak na wala sa pagkutya, ang gumagamit ay mahihina sa loob ng mahabang panahon matapos itong gamitin. Sa pag-iisip na iyon, matalinong gamitin lamang ang taktika bilang isang panghuling paraan. Pinahahalagahan ko ang payo, Diyos ng Astral Traveler. Anuman, tiyak na hindi kita bibiguin. Sagot ni Gerald sa isang gratuitous tone habang nakayuko. Tila nasiyahan sa tugon ni Gerald habang tumatawa, sinabi ng Diyos ng Astral Traveler na, "Tandaan, ikaw lang ang pag-asa sa mundo." Gumamit ng matalinong susunod na 300 araw. Panipi. Bago pa man makasagot si Gerald, nawala kaagad ang Diyos ng Espiritu ng primordial na Astral Traveler. Ngayon na ang pangwakas na misyon ay natupad na, ang Diyos ng Astral Traveler ay sa wakas ay makapagpahinga sa kapayapaan. At tulad nito, ang pasanin ng mundo ay nakalagay sa balikat ni Gerald, at siya lang ang nakakaalam tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, ang pasukan ng Heaven Tower ay muling binuksan, at lahat ay nanood ng dahan-daang lumabas si Gerald. Sa puntong ito, ang kanyang aura ay napakalakas ng pagpindot, at marami mula sa loob ng karamihan ng tao ay kailangang protektahan ang kanilang mga mata mula sa mga alon ng alikabok na itinaboy ang kanilang sarili mula kay Gerald. Si Sumero mismo, na nakaupo sa pwesto ng karangalan ay maaaring ipakita lamang ang isang nasiyahan ng ngiti nang makita niya iyon. Tiyak na nagtagumpay si Gerald. Pagdating ng tanghali, makikita si Gerald na nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan ng Laycom Academy. Naturally, si Sumero ay muling nakaupo sa upuan ng karangalan habang ang 4 na pangunahing dakilang mga Panginoon ay nakaupo sa gilid. Napakaganda ng pagniningning habang nakatingin kay Gerald, idineklara ni Sumero na, sa pag-iisip na iyon,
sigurado akong alam mo na ngayon kung bakit lahat ng mga pagsubok ay ginanap doon sa una. Panipi, ginagawa ko, guro, at apat na mahusay na Panginoon. Ito ay tungkol sa kaganapang magaganap sa loob ng 300 araw, tama? Sagot ni Gerald habang dahan-dahan siyang tumingin sa kanilang 5. Kabanata 1694. Narinig iyon, ang apat na masters pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Sumero habang ang dean ay tumango bilang tugon. Kaya, talagang alam mo ang lahat ngayon. Ipagpalagay ko na nangangahulugang ikaw talaga ang nakatakdang tao. Sa pag-iisip na iyon, handa ka bang hawakan ang responsibilidad na iyon, Gerald? Tanong ni Sumero habang nakatitig ng mabuti kay Gerald. Ako ay, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nararamdaman ko na ang paghanap ng scintillating gem ay dapat unahin. Sagot ni Gerald sa isang mahigpit na tono. Inuuna niya ang hiyas dahil kasama nito, mabubuksan niya ang Scroll of Stars. Kasunod nito, inaasahan ni Gerald na mabilis na mabuo ang nakatagong kalooban sa kanyang katawan upang makatiis laban kay Masros nang lumitaw ang demonyong Diyos pagkaraan ng 300 araw. Habang malaya kang gumawa ng mga bagay sa alinmang pagkakasunod-sunod na gusto mo, mangyaring tandaan na ang orasan ay patuloy na nakakikil. Kung hindi mo mahahanap ang hiyas sa oras na ang 300 araw ay wala na, ang tanging bagay na naghihintay sa ating mundo ay ang pagkawasak. Tumugon si Sumero nang hindi nagmimina ng anumang salita. Naiintindihan ko, Master. Gayon din, upang mapabilis ang paghahanap, iniisip kong magsama ng isang maliit na koponan. Ano ang palagay mo tungkol doon, Panginoon? Tanong ni Gerald. Si Gerald, para sa isa, ay naramdaman na ang paggawa muli ng mga bagay sa kanyang sarili ay tiyak na magpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Sa pag-iisip na iyon, pinaplano ni Gerald na isama si Nori at ang apat na iba pa sa paghahanap ng scintillating gem. Wala akong nakikitang isyu doon. Magpatuloy at piliin ang mga kasapi na sa tingin mo ay angkop na maging bahagi ng iyong koponan. Sagot ni Sumero. Narinig iyon, nagpaalam si Gerald kay Sumero at sa apat na magagaling na Panginoon bago umalis sa malaking bulwagan upang simulan ang kanyang paghahanda. Sa sandaling natitiyak nila na umalis na si Gerald, hindi mapigilan ni Jizo na tumingin ng medyo nag-aalala kay Sumero nang tanungin niya, sa palagay mo ba magagawa niya ito, Dean? Sa kapalaran ng mundo sa kanyang balikat, si Gerald ay marahil ay nakakaramdam ng napakalawak na presyon sa ngayon. Kailangan lang nating maniwala sa kanya at ibigay sa kanya ang lahat ng suportang kailangan niya. Kung hindi man, tiyak na ang mundo ay magtatapos sa pagkawasak. Sagot ni Sumero sa isang matibay na tono nang hindi binibigyan ng diretsyong sagot si Jizo. Kahit na, ang ibig niyang sabihin ay malinaw sa araw. Sa pamamagitan nito, lahat ng apat sa pangunahing mga dakilang Panginoon ay tumango sa pag-unawa, na hindi mag-uudyok ng karagdagang mga katanungan na tatanungin. Maya-maya pa, bumalik si Gerald sa South Pavilion. Pagpasok, nakita niya na si Nori at ang tatlo pa ay nagpapahinga sa loob habang nakikipag-chat sa kanilang sarili. Nang mapagtanto na bumalik si Gerald, agad silang ngumiti sa kanya bago purihin, masyado kang napakalakas, Gerald. Upang isipin na talagang makakakuha ka sa tuktok ng tower. Dahil sa gawaing iyon, sikat ka na ngayon sa loob ng akademya, at marami ang naghahanap sa iyo. Panipi, sa kabila ng narinig na iyon, talagang hindi mapakali si Gerald tungkol sa gayong walang gaanong katanyagan. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit pang mga mahahalagang bagay na haharapin sa kasalukuyan. Umiling siya, tumayo si Gerald sa harap ng apat na tao at inayos ang likod bago sinabing, "Oh sige, isantabi ang lahat. Mangyaring pakinggan ng mabuti ang susunod kong sasabihin. Aalis ako sa akademya sa lalong madaling panahon upang simulan ang paghahanap ng isang item na tinatawag na scintillating gem. Sa pag-iisip na iyon, iniisip ko kung lahat kayo ay nais na sumama sa akin at tumulong na hanapin ang hiyas. Huwag mag-alala, nakuha ko na ang Dean at ang apat na pangunahing pahintulot ng mga dakilang Panginoon. Anong masasabi mo?" Narinig iyon, si Nori at ang iba pa ay sandaling natigilan. Pagkatapos ng lahat, ito ay maraming kumuha. Makalipas ang ilang sandali, si Zelig ay kumalas mula rito bago magtanong sa isang medyo tuliro na tono, "The scintillating gem. Ano nga ba yan? At bakit kailangan nating iwanan bigla ang akademya upang hanapin ito?" Panipi, natatakot akong hindi ko pa may bahagi sa iyo ang mga detalye.
Gayunpaman, tiyak na gagawin ko ito balang araw. Anuman, nananatili ang aking katanungan. Handa ka bang samahan ako sa aking paghahanap? Tandaan na maaaring nahaharap kami sa maraming mga problema at panganib sa buong paglalakbay, kaya kung nag-aatubili ka, naiintindihan ko at hindi kita pipilitin na sumama. Ako ay ganap na maayos sa pag-iisa. Sagot ni Gerald habang pinapanatili ang seryosong tingin. Sa kung gaano kaseryoso ang pakikipag-usap na ito, hindi man lang pinaplano ni Gerald na gumawa ng isang biro upang magaan ang pakiramdam. Nang makita na nangangahulugang negosyo si Gerald, nakita ni Nori at ng iba pa na pansamantalang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Kabanata 1695, handa akong sumali sa iyong koponan, Gerald. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Idineklara si Nori pagkatapos ng may isip na maikling sandali. Bilangin mo rin ako, G. Crawford. Handa kaming lahat na maging bahagi nito. Nang makita na tumayo si Nori, naramdaman ni Zelig, Cyril, at Ray ang pagnanasa na gawin din ito. Nang marinig ang kanilang masigasig na tugon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng pagkakadikit. Sa lahat ng pagiging matapat, nakapagtotoo na siya ng pagkakataon na wala sa kanila ang sasama. Kung sabagay, ang apat na tao ay hindi niya kilala kahit matagal na. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na marami na itong hinihiling na ipagsapalaran nila ang kanilang buhay upang matulungan lamang siya. Ngayon na ang lahat sa kanila ay sumasang-ayon ng walang kahit isang pangalawang pag-iisip, subalit, ipinakita nito kay Gerald na tunay na nakikita nila siya bilang isang kaibigan. Sa katunayan, ipinakita rin nito kung gaano ang pagtitiwala nila sa kanya. Salamat lahat kayo. Habang nais kong magkaroon ng isang sentimental na sandali, walang simpleng oras upang mag-aksaya. Sa nasabing iyon, magmadali at magsimulang mag-impake. Aalis kami sa loob ng 2 oras. Idineklara ni Gerald, dahil ang oras ay may kakanyahan, mas mabilis na nakapak ang kanilang mga mahahalaga at nagtungo, mas maaga ay inaasahan nilang hanapin ang scintillating gem. Habang ang 300 araw ay maaaring tunog ng marami, alam na alam ni Gerald na ang mga araw na gugugol nila sa paghahanap para sa hiyas ay darating at napakabilis. Tiyak na hindi ito tumulong na wala siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa kung saan maaaring ang mutya. Sa pag-iisip na iyon, mas mabilis ang kanilang pagkilos, mas mataas ang mga pagkakataon na sila ay talagang magtagumpay sa paghahanap ng hiyas sa oras. Anuman, matapos marinig ang utos ni Gerald, lahat silang apat ay nagmadali upang gawin ang sinabi sa kanila. Sa kabutihang palad, eksaktong 2 oras ang lumipas, lahat silang apat ay muling nag-ipon kay Gerald, na buong handa. Kasunod nito, tiniyak ng 5 tao na magpaalam kay Sumero at sa 4 na pangunahing magagaling na masters bago tuluyang umalis sa Laycom Academy. Kaagad pagkatapos umalis sa akademya, tiniyak ni Gerald at ng iba pa na magtipid sa pagkain at inumin. Hindi alam kung gaano katagal ang kanilang paglalakbay, mas maraming paghahanda ang kanilang ginawa, mas mabuti. Sa sandaling nakuha nila ang lahat na nauugnay sa naisip nila, opisyal na nagsimula ang kanilang pangangaso para sa hiyas. Panipi tuldok. Pinag-uusapan kung alin, saan muna tayo pupunta? Tanong ni Nori, dahil hindi pa sinabi sa kanila ni Gerald kung saan magsisimulang maghanap, silang apat ay nararapat na pakiramdam na mausisa. Nang marinig iyon, binuksan ni Gerald ang mapa at sinimulang siyasatin ito. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay itinuro niya ang isang lugar sa mapa bago idineklara, magsisimula tayong tumingin dito. Ang South Wastelands. Panipi. Ang South Wastelands ay isang memenda na lugar na matatagpuan sa timog ng kontinente ng Laycom. Literal na walang naninirahan sa lugar na iyon, at iilan lang ang naglakas loob na magsaliksik doon. Gayunpaman, mula nang pumili si Gerald, pumayag lamang si Nori at ang iba pa. Sa naayos na ang lokasyon, lahat silang 5 ay agad na umalis para sa South Wastelands. Inabot sila ng kalahating araw, ngunit kalaunan ay nakarating sila sa hangganan ng South Wastelands ng gabi. Sa pag-alis sa Laycom Continent, nalaman ng 5 na ang lugar ay napahamak tulad ng sinabi ng mga alingaw-ngaw. Walang mga gusali at hindi kahit isang solong kaluluwa. Ang katotohanan na ang gabi ay mabilis na. Bumabalik sa gabi ay tiyak na pinalakas ang kilabot ng lugar. Kahit na, ang 5 ay simpleng nagpatuloy sa paglalakad.
Kung sabagay, hindi takot si Gerald sa mga ganoong bagay. Matapos maglakad ng ilang sandali sa loob ng South Wastelands, ang grupo ay nakatagpo ng isang lowest wall at nagpasya na oras na para sa kanila na magpahinga pansamantala. Sa puntong iyon, ito ay ganap na madilim. Medyo masyadong madilim. Nakataas ang kilay, lumingon si Nori upang tingnan ang buwan sa kalangitan. Tanging may drop ng panga. Panipi tuldok. Hoy, tingnan mo ang buwan. Ang kinang ay tumitigil sa mismong hangganan ng Lacom Continent. Ang mga sinag ng buwan ay hindi maaabot sa atin dito. Sigaw ni Nori habang nakaturo sa maliwanag na buwan sa di kalayuan. Napagtanto na ang sinabi niya ay totoo. Ang iba pang mga miyembro ng pangkat ay agad na natagpuan ng katotohanang iyon na medyo misteryoso at kakaiba. Kabanata 1696. Ang South Wastelands ay tunay na isang pambihirang lugar. To think that Moon's Moon cannot get in here. Paano lubos na nakakagambala? Kahit na, hindi ito parang may magagawa sila tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald at ang iba pa ay maaaring magpatuloy lamang sa pag-upo doon habang nakatingin sa maliwanag at magandang buwan. Maya-maya pa, nag-scan si Ray sa paligid ng lugar nang bigla siyang sumigaw, Mr. Crawford, dali, mayroong isang uri ng tablet na bato dito. Panipi, nang marinig iyon, agad na tumakbo si Gerald at ang tatlo pa sa kinaroroonan ni Ray. Totoo sa kanyang mga salita, lahat sa kanila ngayon ay nakakita ng isang patayong tablet na bato sa harap nila. Pinunasan ng kamay ng makapal na layer ng alikabok sa tablet, napansin ni Gerald na may ilang mga salita na inukit dito. Dinilayan ang kanyang mga mata upang tumingin ng malapitan, pagkatapos ay idineklara ni Gerald, the South Beast of the Wastelands. Kaagad pagkatapos basahin iyon ni Gerald, biglang marinig ang isang galit at butas na tainga na nagmumula sa itaas nila. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang dagandong sa mga baog na disyerto, naririnig ang isang paputok na tunog. Kasunod nito, ang lahat ay makakapanood lamang ng malapad ang mata habang ang isang napakalaking itim na figure ay tumalon mula sa batong tablet. Pagdating sa mismong harapan ng 5 individual, ang hindi makapakataw na malakas na paglanding ng nilalang ay nagdulot ng lupa sa kanilang paligid na nanginginig na mahirap na panatilihin ang kanilang balanse. Anong kakila-kilabot na lakas? Ano ba ang bagay na iyon? Nauutol na sabi ni Nori habang nakatingin kay Gerald ng bahagyang takot. Panipi tuldok. Hulaan ko iyon ang ating South Beast. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa humongous figure na medyo kahawig ng isang leon. Upang isipin na ang simpleng pagbasa ng teksto sa tablet ay ipapatawag ito. Sa paghusga mula sa kung gaano ito galit, malamang na gin-icing nila ito mula sa pagtulog nito. *8, kailangan natin ng tamang ilaw na mapagkukunan. Hindi man natin ito nakikita ng maayos ngayon. Ungol ni Zelig habang nakasimangot. Dahil ang mga sinag ng buwan ay hindi tumagos sa South Wastelands, ang kanilang paningin ay malimit na nalimitahan lamang sa ilang mga paa sa harap nila. Huwag mag-alala, mayroon akong solusyon. Sagot ni Gerald habang pinapatawag ang papel na anteng-anteng at sipilyo mula sa kanyang singsing. Matapos mabilis na pintura ang isang anteng-anteng, itinapon niya ito sa hangin, na hinimok ang mga anteng-anteng na sumabog sa isang malaking bola ng apoy. Sa ilalim ng bagong naiilawan na mapagkukunan ng ilaw, makikita na ng lahat ang hayop sa harap nila ng buong detalye. Sa pamamagitan ng isang malaking, gininto ang kiling, ang mga malalaking panga ng leon na lalaki ay tumambad sa sobrang matalas nitong ngipin para makita ng lahat. Nag-aalab sa galit, ang leon ay nagpatuloy na nakasisilaw kasama ang puno ng galit na mga mata sa kanilang 5. Bagaman hindi ito nakikita sa isang umaangat na paninindigan. Sa paghanap ng katotohanan iyon na medyo nakakaisip, sinenyasan si Zelig na tanungin. Bakit, hindi ba ito inaatake sa amin? Sa pagkabigo ng lahat, ang pangalawa ay sinabi niya iyon, ang leon ay agad na nagsimulang sumugod sa kanila. Ikaw at ang iyong malaking bibig. Pagmamaktol ni Cyril, lahat kayong magmadali at tumakbo. Haharapin ko ito. Umorder kay Gerald habang umuusbong patungo sa leon na may bilis ng kidlat. Kabanata 1697. Patuloy na pagngalngal habang dumidiretso ito para kay Gerald, pagkatapos ay lumundag ang leon, malinaw na sinusubukang i-slam ang bigat nito sa papasok na kabataan. Naturally, Gerald was not about to give it that opportunity.
Pagdulas sa kanan sa ilalim ng leon, dalubhasa na sinakta ni Gerald ang tiyan ng hayop ng palad, agad itong nakamamangha at ipinapadala ang sobrang laking leon na lumilipad. Pinapanood ang pag-angat nito ng medyo malayo, nabuod na ni Gerald na kahit na ang leon ay napakalaki, nababaan nito ng bigat. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na kailanman ay may tutugma nito sa bilis ni Gerald. Anuman, hindi partikular na sinusubukan ni Gerald na wakasan ang buhay ng leon. Sa kabaligtaran, iniisip niyang tamanjin ito. Pagkatapos ng lahat, tiyak na hindi tutol si Gerald sa ideya na magkaroon ng isang malaking leon sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang paglipat pabalik sa leon, ang pangalawa ay tumama ito sa lupa, natapos ito sa pagulong ng ilang beses bago tuluyang tumigil. Nanginginig ang katawan nito habang gumapang pabalik sa mga paa nito, pagkatapos ay humarap ito kay Gerald, nanlilisik at umungol sa kanya. Kahit na ito ay isang hayop, hindi ito bobo. Alam na hindi nito kayang kunin si Gerald, kaya naman pinipigilan nito ang mabilis na pag-atake sa kanya. Nang makita iyon, pagkatapos ay gumawa si Gerald ng ilang hakbang pasulong bago tinuro ang leon at sumisigaw, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay sumama sa akin at masunurin akong payagan na maging iyong Panginoon. Kung tatanggi ka, ang iba mo pang pagpipilian ay ang pumatay, luto, pagkatapos kainin. Para malaman mo, hindi pa ako nakatikim ng leon dati, at masigasig akong subukan. Anuman, sabihin ang iyong pinili. Panipi, bilang isang banal na hayop, natural na maunawaan ng supernatural na leon ang pagsasalita ng tao. Sa pag-iisip na iyon, nang marinig ang panukala ni Gerald, lumitaw ang leon upang huminahon ng kaunti, tila nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Matapos ang isang maikling sandali, ang leon ay naglabas ng mababang ungol. Seryoso ka, mas gugustuhin mong kainin kaysa sa mapigil ako. Tiyak na hindi ka sapat na hanggal upang maniwala na maaari mo ring lumapit sa pagkatalo sa akin. Panunukso ni Gerald habang hinihimas ang nguso sa ugali ng leon. Sa totoo lang, kung nais niyang wakasan ang buhay ng leon, napakadali nang nagawa ni Gerald. Ang pagbibigay ng pagpipilian ng leon na mapailalim sa kanya ay paraan na ni Gerald ng pagpapakita ng awa. Gayunpaman, kung ang leon ay magpapatuloy na matigas ang ulo, talagang walang nakitang dahilan si Gerald upang panatilihin itong buhay. Mas gugustuhin lamang niyang harapin ito ng mapagpasyahan. Alinmang paraan, bilang tugon, ang leon ay simpleng hamihiga sa tiyan nito bago tumalikod upang tumingin sa gilid na may isang ungol, ganap na tumanggi na tumingin kay Gerald. Ang yabang talaga. Oh, naiinis ba ako sa prinsesa? Kinutya ni Gerald, nakikita kung gaano kabata ang kumilos ng leon. Bigla na lang may lumipad mula sa direksyon ni Gerald bago lumapag sa harap mismo ng leon. Nang makita ito, agad na bumulol ang leon nang makatayo ito at ibinaba ang ulo bago ang maliit na figure. Siyempre, ang pinag-uusapan na numero ay walang iba kundi ang maliit na berdeng dragon. Lumilitaw na ngayon na maging mas tamer, maliwanag na ang leon ay nangangamba sa maliit na dragon. Upang isipin na ang mapusok na hayop ay magiging takot na takot sa isang simpleng sanggol. Kabanata 1698, nakakaloka sa grupo ng 5, na masabi lang. Sino ang hulaan na ang maliit na berdeng dragon ay talagang may sapat na kapangyarihan upang takutin ang malaking leon? Ang dragon na iyon ay dapat magkaroon ng isang napakalaking prestihiyosong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, nagagawa nitong takutin ang leon na iyon sa kabila ng pagiging napakaliit nito. Sabi ni Ray habang naglalakad papunta sa tagiliran ni Gerald. Kasunod nito, pinanood nila habang ang dragon ay naglabas ng isang munting sigaw bago lumipad pabalik kay Gerald, nakatitig sa kanya habang ginagalaw ang katawan nito. Napagtanto na sinusubukan nitong humingi sa kanya ng kung ano, madali na pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. Umiling, sinabi lamang ni Gerald bilang pagbibitiw sa tungkulin, nakukuha ko ito, gusto mo ng ipal ng langit, di ba? Mabuti, bibigyan ko ang isa sa iyo. Panipi, sa pamamagitan nito, nakuha ni Gerald ang isang solong mansanas ng langit mula sa kanyang singsing sa pagtabi bago ibigay ito sa dragon. Gayunpaman, ang dragon ay hindi lumitaw na kontento sa isang solong mansanas lamang. Lalo nang hinihimas ang katawan nito, tuloy-tuloy ang paghahalili ng dragon ng tingin sa pagitan ni Gerald at ng leon.
Naiintindihan na nais ng dragon na bigyan din niya ang leon ng isang mansanas ni Heaven, medyo nag-aalangan si Gerald. Kahit na, dumating siya upang sambahin ang sanggol na dragon. Sa pag-iisip na iyon, sa huli, hindi niya maiwasang maabot ang isang pangalawang mansanas dito. Nasiyahan, ang maliit na dragon, na hawak ang dalawang mansanas sa loob ng mga panga nito, pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo sa leon. Matapos mailagay ang mansanas sa harap mismo ng leon, pagkatapos ay nilunok ng dragon ang sarili nitong mansanas na may isang solong gulp. Nang makita iyon, itinaas ng leon ang kilay bago palitan ang tingin nito sa pagitan ni Gerald at ng mansanas sa harapan nito. Sa pagkumpirma na walang mali, mabilis na nilamon ng leon ang buong mansanas, na tila nag-aalala na may magnanakaw dito. Ang pangalawa ay kumain ito ng mansanas, ang leon ay agad na lumitaw na mas masaya. Bukod sa ugali nito na malinaw na nagiging mas banayad, ang leon ay nagsimula ring lumiliit sa halos kasing laki ni Gerald at ng iba pa. Kasunod nito, lumakad ang leon kay Gerald bago humiga at ipahid sa pisngi nito sa kanyang binti. Malinaw na ito ang paraan nito upang maipakita ang pagsuko nito sa kanya. Kaya't maaari kitang nabayaran ng isang solong mansanas na langit. Kung alam ko, hindi ko nasayang ang aking lakas na subukang ipaglaban ka sa una. Sabi ni Gerald na may isang chuckle na nakikita kung gaano kaiba ang pag-uugali ngayon ng leon sa kanya. Gayunpaman, ngayong ang leon ay masunurin sa kanya, nangangahulugan ito na mayroon siyang bagong alaga. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isa pang dalawang mansanas ng langit upang pakainin ang kanyang mga alaga. Nasa sandaling iyon nang maalala niya kung gaano kahalaga ang mga mansanas ni Heaven. Masakit siya sa kanya nang malaman na mawawalan siya ng higit pang mga mansanas sa mas mabilis na rate ngayon. Inaasahan lamang ni Gerald na ang leon ay hindi kailangang kumain ng maraming mga mansanas ng langit tulad ng ginawa ng sanggol na dragon. Kung hindi yun ang kaso, kung gayon ang kanyang supply ng mansanas ay tiyak na maubos sa wala kaagad. Kung maaari, ang pinakain mo lang sa leon ang maalamat na apples Heaven, G. Crawford. Tanong ni Ray habang nakatingin siya kay Gerald. Matagal nang narinig ni Ray ang tungkol sa maalamat na mansanas ng langit, at tiyak na hindi ito naisip na si Gerald ay talagang magtataglay ng banal na prutas. Sa totoo lang, nagselos ito na may access si Gerald sa mga naturang mapagkukunan. Anuman, simpleng ngumiti si Gerald bilang tugon habang sumasagot, bingo. Ngayon na alam nila ang tungkol sa kanyang pagtabi ng mga mansanas ni Heaven, nadama ni Gerald ang pangangailangan na ibahagi ang mga ito sa kanyang mga kasama. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang 4 pang mga mansanas at iniabot kay Nori at sa iba pa. Ituloy, magkaroon ng bawat isa. Sa anumang swerte, ang iyong lakas ay maaaring mapabuti pagkatapos ng paglunok sa kanila. Dagdag ni Gerald, dahil ang 4 sa kanila ngayon ay mabuting kaibigan na niya at handa pa silang sundan siya sa kanyang paghahanap para sa scintillating gem, nadama ni Gerald na tama lamang na gantimpalaan sila ng mga mansanas ng langit. Nang makita ang pagkabukas palad ni Gerald, mabilis na kumuha ng isang mansanas ang 4 na nalugod sa 4 at nagsimulang maghinay sa kanila. Matapos ubusin ang mga ito, ang pangkat ng 4 na agad na gumawa ng mga tagumpay sa kanilang lakas. Sa wakas ay nakapagpasok si Zelig sa Sage Realm habang si Nori ay nakapasok sa pangalawang kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage. Si Cyril mismo ay nakarating sa ika-4 na kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage habang si Ray ay pumasok sa 8 kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage. Kabanata 1699. Anuman, pagkatapos ng leon ay maamo, ang natitirang gabi ay sa halip tahimik at hindi mag-alaw. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald at ang 4 na iba pa ay nagpahinga ng maayos sa oras na dumating ang umaga. Dahil ang South Wastelands ay hindi eksaktong lugar na maaaring tawaging ligtas, ang pangkat ng 5 ay nagpasya na umalis ng mas maaga hanggat maaari. Naturally, tinitiyak ni Gerald na buksan muna ang mapa upang malaman kung saan sila susunod na pupunta bago talaga simulan ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, idineklara niya na pupunta sila sa Dragon Blood City sa susunod. Sa anumang swerte, makakahanap sila ng hiyas doon. Maraming mga alingaungaw na pumapalibot sa sinaunang Dragon Blood City, ang pinakatanyag na tungkol sa pagkakaroon ng isang sinaunang Blood Dragon sa loob ng bakuran ng lungsod.
Sa loob ng nasabing dragon, ay dapat na isang bagay na kilala bilang Dragon Blood Ball, at kung sino man ang nagawang makuha ang item ay sinasabing makakakuha ng kapangyarihan ng Blood Dragon. Habang ang kwento ay tiyak na nakakahimok, si Gerald ay hindi pupunta doon sa paghahanap ng Dragon Blood Ball. Mahigpit niyang hinahabol ang scintillating gem, na siyang dahilan kung bakit nagpakita siya ng kaunting interes na makuha ang Dragon Blood Ball. Alinmang paraan, sa wakas ay dumating si Gerald at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan sa Dragon Blood City pagkatapos maglakad sa buong umaga. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa bakuran ng lungsod, ang pangkat ng 5 pinapanood habang ang maraming taong mukhang agresibo ay nagsimulang sumakay sa kanilang mga kabayo na lampas sa mga pintuan ng lungsod. Kung hindi dahil sa kanilang mabilis na mga reaksyon, tiyak na natapos nilang year-oka ng mga kabayo. Nakatingin sa mga sumasakay, ang bawat isa sa kanila ay tila may napakalawak na pagpatay sa aura na nagsisilbi lamang upang mapalakas ang demonyo ng mga taong iyon. Habang sumisindek, tiyak na naitaguyod nito ang premise na hindi sila mga ordinaryong tao na maaaring maliitin. Anuman, ang katotohanan na halos hindi nila maiiwasan ang masaktan ay nag-udyok kay Zelig na umungol, "Who the hell are those brutes?" Nang marinig ang katanungang iyon, agad na sumagot si Ray. Galing sila sa Hulkaroak Union. Habang ang lahat ay lumingon upang tumingin kay Ray, hindi sigurado kung paano niya nalalaman ang tungkol sa isang pangkat, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, ang Hulkaroak Union. Naiintindihan na hindi alam ni Gerald at ng iba pa ang tungkol sa Hulkaroak Union dahil bago sila sa Laycom Continent, ipinaliwanag ni Ray, ang mga ito ay isang malakas na puwersa sa loob ng lungsod ng Dragon Blood. Nakita ko, tawagin itong pakiramdam ng GAT, ngunit pakiramdam ko hindi sila gaanong mabuting tao. Sagot ni Gerald sa mapagpasyang tono. Pasimpleng nagkibit balikat si Ray nang walang sinabi, ang kanyang katahimikan isang malinaw na senyales na tama ang sinabi ni Gerald. Totoong sapat, ang Hulkaroak Union ay kasumpa-sumpa sa paggawa ng lahat ng mga uri ng labis at lumalabag sa batas na mga gawain sa loob ng Dragon Blood City. Ang katotohanang napakalakas ng puwersa ay nagsilbi lamang upang gawing mas marahas ang mga kasapi nito sa panahon ng kanilang talamak na kilos ng ganid. Sa pag-iisip na iyon, alam ng mga lokal ng lungsod na pinakamahusay na manatili lamang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakasala sa kanila ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang kaguluhan sa kanilang sarili. Alinmang paraan, ang grupo pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng Dragon Blood City. Ang lungsod, para sa isa, ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa lugar sa paligid ng Laycom Academy. Habang naglalakad sila, biglang narinig ng grupo ang isang babaeng sumisigaw. Matapos makipagpalitan ng tingin sa bawat isa, lahat silang 5 ay nagmadali papunta sa pinagmulan ng tunog. Sa oras na makarating sila doon, nasaksihan nila ang 4 na kalalakihan na kinaladkad ang isang dalaga sa isang eskinita. Ang ilan sa mga ito ay nagsimula pa ring punatan ang kanyang damit. Upang isipin na ang gayong mga karumal-dumal na gawain ay magaganap, kahit na sa malawak na liwanag ng araw. Sa mga oras na tulad nito, kailangan ng isang tao na gampanan ang isang puting kabalyero. Sa kabutihang palad, magaling si Gerald na gawin iyon. Sa pamamagitan nito, agad na sumingil ang grupo sa alleyway na magkasama. Kabanata 1700. Nang makarating sila sa bunganga ng eskinita, dumating ang pangkat sa tamang oras upang makita ang 4 na kalalakihan na pinupunit ang mga damit ng babae. Ang mga taong ito ay lampas sa kabangisan. Bilang isang resulta, ang buong populasyon ay nagalit. Si Gerald ay may matinding pagkamuhi sa mga ganitong uri ng mga tao, at dahil doon, napilitan siyang ituro ang mga umaatake habang sumisigaw, "Itigil mo na ngayon." Habang ang sigaw ni Gerald ay nakakuha ng atensyon ng mga kalalakihan, itinaas lang nila ang kanilang mga kilay upang tingnan ang binanggit na binata. "Umalis ka, ikaw na pesky na bata. Wala itong kinalaman sa iyo," bellowed isang lalaki, nakasimangot. Si Gerald at ang kanyang mga kasama ay hinimok na magpatuloy sa kanilang pag-aalala ng pangalawang kasama na gumuhit ng kanyang nakakatakot na mahabang salita at nagbigay ng mga banta sa pagbabanta habang inihahanda niyang wakasan ang buhay ni Gerald at ng kanyang mga kasamahan. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa lahat ng kakilakilabot na mga bagay na ginagawa ng mga masasamang tao sa babaeng ito sa sikat ng araw.
Wala kang iba kundi isang mababang buhay. Mas mabuti pang mag-isip ng 2 beses bago hilahin ang isa pang stunt na tulad nito. Nagpakawala si Gerald ng isang hibla ng sumpa habang ang mukha nito ay napilipit sa galit. Anong ginagawa mo? Malinaw na hindi ito isang ordinaryong bata sa iyo, ngunit hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong pakikitungo. Dapat malaman na, tayo ay mula sa Hulkaroak Union. Ang lalaking may hawak ng tibak ay hinamon ang nanghihimasok, sinasabing, pareho sa akin ang lahat kung nasaktan ka. Hindi mo iiwan ng buhay ang lungsod na ito. Panipi, nang walang pag-aatubili, sumagot si Gerald ng isang pangutya, kung sino ka man ay hindi ako alalahanin kahit konti. Para malaman mo, bibigyan lamang kita ng isang babala. Ang pagpapalaya sa babaeng nakakaalam kung ano ang pinakamahusay para sa kanya ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi man, hindi mo ako dapat managot para sa pagkamatay ng iyong mga kasama. Habang si Gerald ay walang takot na sumulong sa kanyang mga umaatake, ang 4 na sumalakay ay nagalit, na pakiramdam na kinukutya sila ni Gerald. Dapat talagang mabaliw ang binatang ito sa pag-aakalang posible siyang maging banta sa kanila. Kahit na ang mga taong kinakausap niya ay bahagi ng Hulkaroak Union, hindi siya nagpakita ng takot. Ang bastos na bata sampain ito. Sa halip na tumayo sa paligid na naghihintay na may patay, ang 3 iba pang mga kasapi ng pangkat ay gumuhit ng kanilang mga longswords at sumali sa labanan, na kinakalat ang kanilang mga sandata. Ang quartet ng 4 na sumingil sa grupo ni Gerald ay mabilis na sumugod sa kanyang sariling pangkat, at si Gerald, na may pagtitimpi, lumingon upang harapin ang kanyang mga kaibigan bago babalaan, huwag lumipat ng 1 pulgada. Ito ang aking problema, at hinahawakan ko ito ng personal. Ito ay hindi sorpresa sa kanyang partido nang nangyari iyon. Nang maisip nila ito, alam ng bawat isa kung gaano siya kalakas. Maglalakad ito sa parke para kalabanan niya ang oposisyon. Ang kaganapan na ito ay naganap habang ang mga mandirigma sa unahan ay humarap upang harapin ang mga umaatake, na pinaganya si Nori at ang iba pa na makatingin ng isang maikling sulyap sa nagyayelong pagkilos ni Gerald habang tumingin siya pabalik sa mga kalaban. Pinayagan ni Gerald na mapalapit sa 2 umaatake na ang mga hawakan ng kanilang mga espada ay dumampi sa kanyang mga braso, ngunit hindi siya gumawa ng anumang uri ng paggalaw hanggang sa puntong iyon. Gayunpaman, sa lalong madaling pagbaba ng mga talam, wala na si Gerald sa kanilang daan. Laking gulat ng lalaking nakamaskara nang makita iyon. Akmang aalis na siya sa paghahanap sa kanya, nang lumabas si Gerald mula sa likuran niya. Gayunpaman, sa oras na ito, nakalabas na ni Gerald ang kanyang talam, na iginuhit na ang kanyang aura blade. Nagkaroon ng isang pansamantalang katahimikan, na pinalawak sa isang mabilis na pag-swipe. Sa puntong ito, nakikita ng lahat na ang leeg ng 4 na sumalakay ay natakpan ng dugo, at ang dugo ay mabilis na bumubuhos sa kanila. Sa isang solong paglipat, pinutol ni Gerald ang lahat sa kanilang 4, na isang bagay sa isang gawa dahil lahat sila ay matigas na kalaban. Kahit na nakapasok na si Gerald sa Avatar State, ang agwat sa pagitan ng kanilang mga antas ng lakas ay masyadong malaki para sa alinman sa kanila upang mapagtagumpayan sa ngayon. Hindi mahalaga, hanggat nakipagtulungan ang basura, lumakad si Gerald sa dalaga at inalok na alalayan siya. Matapos niyang makuha ang kanyang Amerikana mula sa singsing sa pagtabi, isinuot niya ito sa kanya. Sa sandaling ito, pakiramdam ng mas maiinit at mas nasiyahan sa pagiging maalalahanin ni Gerald, napilitan ang babae na sabihin, "Salamat, aking tagapagbigay. Ako, mahirap para sa akin na mag-alok ng marami sa paraan ng material na mapagkukunan, ngunit susundin kita kahit saan ka humantong." Sa halip na ang paunang interes, si Gerald ay nagsiwalat ng isang mainit na ngiti nang malaman niya na nakasakay siya sa pagkakaroon niya bilang kanyang dam. "Hindi na kailangan ng interes na sinimulan ko," sinabi niya sa kanya, na may isang mas malumanay na ngiti. Kung totoong nais mong ipakita ang iyong pasasalamat, mangyaring mag-ingat pa sa hinaharap, bilang karagdagan, kunin ang mga gintong barya, gayon din, tiyaking ligtas kang nakakalabas dito mula sa kanila. Pagkatapos, binigyan ni Gerald ang babae ng kaunting mga gintong barya at nagpatuloy na sinabi, "At ngayon, narito ang ilan mula sa aking sariling pansariling singsing.